Renz, ano ba? Nasasaktan naman ako. Pilit na binawi ni Eleanor ang braso niya mula sa lalaki na madilim na ang mukha. Hindi niya naman ito kinakahiya, pero natatangahan na siya sa mga pinaggagawa ng babae. Tama na, talo ka na Eleanor. Hindi ka magaling. Gusto mo bang gawing katatawanan ng sarili mo? Tanggapin mo na lang na mas magaling sa'yo si Althea. Sumuko ka na. Huwag ka nang makipagkompetensya, pwede ba? Pumalahaw na ng iyak si Eleanor. Hindi niya matanggap ang narinig na mismong galing pa sa bibig ni Renz. Ang bigat-bigat na ng kalooban niya. No, Renz, sinungaling ka! Bumuhos na ang luha ni Eleanor na parang may gripong nasira sa likod ng mga mata niya. Walang patid ang buhos ng kanyang mga luha. Mas magaling ako sa babaeng yun, hindi ba? Mas magaling ako, Renz. Lalabanan ko siya hanggang sa maipumukha ko sa kanya na mas magaling ako. Matalino, matatalo ko siya. Halika, bumalik tayo sa loob. Eleanor, ano ba? Ipipilit mo pa rin ba? Problemadong ginulo ni Renz ang buhok na dala ng frustration. Lumalim na ang hininga ni Eleanor habang pinagmamasdan sa Renz. Gusto mo bang ibaba pang sarili mo dahil lang may gusto kang patunayan? Kung kay Lolo pa nga lang ay napatalo ka na, paano pa kapag si Althea ng kalaban mo? Lalamunin ka niya ng buo, ipapahiya ka niya. Gusto mo ba yun ha? Kumibot-kibot ang bibig ni Eleanor. Alam niya naman yon pero gusto niya pa ring subukan. Sure siya na kaya niya itong talunin. Kinabahan lang siya kanina at kailangan nang bawiin niya ang ego na naapakan. Gusto ko lang namang magustuhan ulit ni Lolo. Hindi lang naman para sa akin ang ginagawa ko. Para sa atin ang lahat ng ito, Renz. Sa atin. Napatungo na si Eleanor baka sa mukha nitong lungkot ng pagkatalo. Hindi niya matanggap na ganun ang resulta ng inaasam niyang panalo. Pasensya na kung ganito lang ang kaya kong gawin, babe. Hindi ako. Mahigpit na siyang niyakap ni Renz. Puno na ng awa ang mga mata niya. Shh! Kalimutan mo na yan, babe. Hindi mo kailangan kunin ang tiwala ni Lolo. Ako nang bahala sa lahat. Narito lang ako. Hindi mo kailangang bumaba para lang mapansin ka niya. Patuloy na pumalahaw ng iyak si Eleanor dahil sa bugso ng damdamin. Hindi niya mapigilan ang ragasan ng kanyang bumabahang emosyon. Tama ng iyak, babe. Sabi ko naman sa'yo na may stress ka lang eh. Hindi nga ako nagkamali ng sabi kanina, diba? Tinuloy mo pa rin. Hindi ka nakinig sa mga sinabi ko. Ayan, tignan mo. Nasasaktan ka ngayon. Sa loob-loob ni Eleanor ay maaari ng pinag-aralang mabuti yun ni Althea. Pinaghandaan nito ang ganitong pagkakataon para ipahiya siya nito. Naisip pa nga niya na baka planado ang lahat ng iyon mula pa sa simula. Sa kabilang banda, papalabas na sana si Althea sa office ng matanda matapos ang isang masayang game nila nang maramdaman niya ang mahigpit na yakap ng matanda. Iha, wag mo sanang isipin na pabor ako sa annulment mo sa aking apo. Mahinang wika ng matanda. Napalunok na ng laway si Althea. Hindi niya kasi inaasahan yun. Kung akong masusunod ay ayaw ko mangyari yon. Ang gusto ko ay habang buhay na kayo ni Renz. Wala naman ako nakikitang mali sa relasyon yung dalawa, Althea. Kumurap-kurap na ang mga mata ni Althea. Naaantig na sa sinasabi ng matanda. Humarap na siya sa kanya. Lolo, hindi naman po. Aaminin ko, iha, na hindi ko gusto si Eleanor para kay Renz. Ang layo na ugali niya sa'yo. Kahit pa sa inyong dalawa siya ang naunang makilala. Hindi pa rin ako pabor sa kanya. Mapaklang ngumiti si Althea. Alam niya na kahit gusto siya ng matanday wala pa rin namang magagawa. Lolo, wala na po tayong magagawa. Dinadala na ni Eleanor ang unang apo niyo. Alam kong nalulungkot ka para sa akin pero tanggapin na lang natin. Huwag ka mag-alala sa akin, Lolo. Kahit annulled na kami ni Renz, mananatiling lolong trato ko sa'yo. Pamilya pa rin ang tingin ko sa'yo. Nalungkot pa si Althea. Hindi man niya tahasang aminin ito sa matanda. Nalulungkot siya pero hindi naman niya pwedeng ipakita ito sa matanda. Mananatili pa rin po akong apo ninyo. Isang tawag mo lang, Lolo, kung may kailangan ka, darating ako kaagad. Gumuhit na ang sakit sa dibdib ni Althea. Labag sa loob niyang lahat ng mga sinasabi niya. Idagdag pa ang buhay na nasa kanyang sinapupunan. Gusto niya sanang sabihin yun.
Pero hindi na lang niya tinangkang ituloy. Determinado ka na ba talagang makipaghiwalay sa kanya, iha? Opo, Lolo. Wala naman na po tayong magagawa. Buntis kasi si Eleanor. Kung sakali lang makakaya mo pa bang bigyan ng isang pagkakataon? Humiling si Althea hindi dahil ayaw niya. Sa tingin niya wala na noon. Lalo na't may anak na ang dalawa. Hindi na rin naman siya maghahabol. Pasensya na kayo, Lolo. Ang hirap isalba ng relasyong walang katiting na pag-ibig at wala rin kaming anak. Malungkot na tumango ang matanda. Wala na naman siyang ibang masabi. Alam niyo naman, Lolo, kung gaano niya kamahal si Eleanor. Bago ako siya ang nauna. Dahil din sa kanya kung kaya nagustuhan ako ni Renz, may hawi kaming dalawa. Walang naging sagot ang matanda. Alam niyang masakit na katotohanan yon, na palagi niyang binabalewala. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Althea sa kanya. Hindi naman na siya pinigilang umalis. Ilang sandali pa'y bumalik naman ng office si Renz para sana magpaalam sa lolo niya. Siguradong sigurado ka na ba talaga sa desisyong mong yan, Lawrence? Natigilan sa tangkang pagtalikod si Renz sa tanong ng kanyang lolo. Ibig kong sabihin, hindi mo ba yan pagsisisihan sa bandang dako doon? Lolo, hindi na po magbabagong desisyon ko. Sigurado na po ako. Alam ni Renz na tinatanong siya ng matanda para lang sa kapakanan ni Althea. Ganun pa man ay wala siyang plano na baguhin ang desisyon niya. Bulag ka ba, Renz? Sobrang layo ni Althea kay Eleanor. Almost perfect na siya bilang asawa. Ano pa bang hahanapin mo? Ano pa ang kulang? Matalino, maganda, malawak din ang pangunawa niya. Full package na. Napakamot pa ang matanda sa ulo. Hindi na maintindihan ng apo niya. Binabalaan kita, Renz. Kailangan mo pa ring alagaan si Althea kahit na anal na kayo. Susuportahan mo pa rin siya kahit na wala kayong anak. Lolo, huwag mo siyang abandonahin dahil lang hiwalay na kayo. Ibigay mong sapat na halaga bilang kabayaran sa paghihirap niyan kung kayo pa, iho. Biglang naalala ni Renz ang halaga ng perang hinihingi ni Althea noon. Lolo, alam niyo po bang humihingi siya sa akin ng 15 million? Siguro naman ay sapat na yung bilang. Iba pa yun, Lawrence. Pero Lolo, sige, huwag mo nang alalahanin. Ako nang bahala sa kanya. Huwag mo sanang pagsisihan ang lahat ng ito. What do you mean, Lolo? Napagtanto ni Renz na sobrang pabor talagang matanda kay Althea. Yung tipong mas mahal niya pa ito kumpara sa sarili niyang apo. Base sa pananalita ng matanda. Tutal, hindi ko na mababagong desisyon mong magpaanal kay Althea. Ito rin ang desisyon ko sa pamanang ibibigay ko dapat sa'yo. Napamaang na si Renz, iba ng kutob niya sa pinupunto ng lolo niya. Napatunayan pa yun ni Renz sa sunod na litanya ng kanyang lolo. My last will testament of the family inheritance must also be changed. Ang ilang parte noon ay desisyon kong mapunta sa kamay ni Althea. Nagpanting na ang tenga ni Renz sa narinig. Halos magtagpo na ang mga kilay niya nang harapin ng matanda. Hindi sa pagiging maramot o dahil sa pagiging makasarili. Pero sa loob niya ay hindi naman tamang makihati pa sa mana ang soon-to-be ex-wife niya. Malaki na ang 15 million na una nitong hiningi. Tapos sa manay mapagkakamal pa rin si Althea na salapi. Lolo! Napataas ng boses ni Renz sa matandang binigyan lang siya ng may kahulugan ng mga tingin. Oh, bakit gulat na gulat ka, Renz? Seryoso ka ba dyan na ibibigay mong ilang parte ng mana ko sa ibang tao? Napahilamos pa ito ng muka. Lolo, akin lang dapat yun dahil hindi na ibang tao sa akin si Althea. Alam mo yan, Renz. Kapamilya na ang turing ko sa kanya mula umpisa. Nandoon na tayo, Lolo, pero 3 taon siyang nanilbihan sa pamilya natin. Pero ni minsan hindi mo yung nagawang suklian. Hindi mo ma-appreciate ang effort niya. At anong ginanti mo sa kabutihan niya? Dumulas ang hininga ni Renz. Heto na naman sila sa senaryo kung saan hindi makamove on ang lolo niya. Ginamit mo na siya, pinalitan pa. Ni hindi mo nga matugunan ang lahat ng mga pangangailangan niya, di ba? Hindi lang yun. Nagawa mo pa talagang saktan ang damdamin niya. Napaawang na ang bibig ni Renz. Ngayon niya lang ulit nakitang sumabog ang emosyon ng matanda. Ang buong akala niya tapos na sila sa usaping iyon at naka-move on na. Lolo, hindi niya deserve ang pamana. You bastard, Lawrence.
Paano mo nasasabing hindi niya deserve, ha? Lumaki pang pagkakahiwalay ng bibig ni Renz. Buong buhay niya ay ngayon lang namura ng matanda. At ano sa tingin mo sa sarili mo? Ikaw lang ang may deserve ng mga pamana mula sa akin? Kung hindi lang kita apo, nung kang bibigyan pa kita. Hindi na nakatiis ang matanda sa umaapaw na galit sa apo. Hindi niya lubos maisip kung saan ito nagmana. Wala sa ugali ng side nila ang maging babaero at mapanakit sa babaeng kagaya ni Renz. Walang ano-ano'y binato niya kay Renz ang nahagilap niyang remote ng aircon na nakapatong sa gilid ng table niya. Napakatampalasan mo talaga. Kung kailan ka pa talaga tumanday, saka ka pa naglukot, naging ganyan. Nagawang makiilag doon ni Renz. Tumago pa siya sa gilid ng pintuan. Pagkatapos ka naming arugain at palakihin, ganito ang igaganti mo? Sunod-sunod ng paglunok ng laway si Renz. Sinusumbatan na siya ng matanda na hindi niya na rin inaasahan. Ang simple lang ng hiling namin, hindi mo pa yun magawang ibigay? Puno ng tabang na dagdag pa nito. Sino bang nakinabang sa kanya ng matagal? Kami ba? Hindi ba't ikaw? Walang imik pa rin si Renz na piniling itinikom na lang ang bibig. Wala siyang panahon na makipagtalo sa lolo niya. Kagaya ng dati hindi siya mananalo. Kung pwede lang na hindi ka bigyan, ginawa ko yun para mas matuto ka. Nagbago ng hilat siya ng mukha ni Renz. Sumagi na naman sa isip niyang ginawa ng kanyang ama dati. Pinalayas lang naman siya sa sarili nilang pamamahay nang minsang maging against siya sa gusto ng ama. Parang yun na naman ang nais palabasin ng lolo niya. Kung ayaw niya sumunod sa batas ay umalis. Hindi ko naman ibibigay lahat sa kanya. Kukuha lang ako ng konti. Ikaw ang bahala, lolo. Tumalikod na si Renz. Wala ring point kung makikipagtalo pa siya dito. Tinanaw siya ng tingin ng matanda. Ano nangyari sa pag-uusap niyo ni lolo? Usisa kagad ni Eleanor pagbalik. Magkasunod na silang lumula ng sasakyan. Walang naging tugon sa Renz. Dire-diretso lang ito na tila ba may malalim na tumatakbo sa isipan. Renz! Muling untag ni Eleanor matapos na makalulan sa kotse. May sinasabi ka sa akin? What's wrong with you? Kanina pa kita kinakausap. Tinatanong kita, kamustang usap niya ni lolo? Okay naman. Binuhay na ni Renz ang makina ng sasakyan. Wala siyang planong sabihin kay Eleanor ang tungkol sa pamanang sinabi ng lolo niya. Tsak na sobrang magwawala ito sa galit. Sukdulan pa naman ang inis nito kay Althea. Siya nga ay medyo galit, ito pa kayang threat ang tingin sa babae. Umuwi na tayo para makapagpahinga na. Nangangati man ang dila ni Eleanor na magtanong dahil nasa sense niya na may bukod pang nangyari hindi na niya lang ginawa. Tumahimik na lang siya. Lalo pa nang maisip si Althea. Hindi niya pa rin matanggap ang lalim ng pamamahiyang nangyari sa kanya sa harapan nito nang dahil sa matanda. Isinaisip na lang ni Eleanor na one day she will double the humiliation she suffered today because of her. Lintik lang ang walang ganti, Althea. Just wait for me sa perfect timing. Nakita ni Eleanor nang umalis si Althea ng mansyon kanina. Right after na magpaalam si Renz na pupuntahan ng kanyang lolo. May pagmamadali habang may kausap ito sa phone na nakatapat sa tenga. Sige, mukhang wala ka rin naman sa mood na makipag-usap pa sa akin. May himig pagtatampo na tura ni Eleanor. Ano ba talagang nangyari? Sa halip na sumagot ay nag-drive ng papaalis ang seryosong ni Lawrence. Hindi na rin nangulit pa si Eleanor. On the way na ako, Kenzo. Salamat talaga ha. Ang laki ng tulong mo. Walang anuman, ingat ka. Excited na naglalakad na si Althea patungo sa apartment na sinabi ni Kenzo. Nabanggit na nito yon sa kanya at ngayong malinis na to at available for viewing hindi na si Althea nagdalawang isip puntahan. Ang laki pala nito para sa isang tao. Okay lang yan, Althea. Ayaw mo noon, ang lawak-lawak ng space mo. Tumango lamang si Althea. Satisfied sa space ng kanyang bagong bahay. Hindi na siguro kailangan ng maid. Hindi na, may monthly cleaning ang may-ari ng building which is free. Ang lahat ng unit ay pinapa-general clean. Oh, talaga? Laking tulong nun. Oo, pwede ka nang lumipat anytime kung gusto mo ngayong gabi na. Kung gusto mo lang naman yun. Pinilig ni Althea ang ulo, hindi pa siya ngayon lilipat. Bukod sa wala pa siyang mga gamit ay marami pa rin ang kulang na kailangang ihanda. Salamat talaga, Kenzo.
Ano na ba, Althea? Tama na nga yan. Sa susunod na makarinig ako ng pasasalamat mo, tatanggap na talaga ako na magiging bayad mula sa'yo. Tumawa lang si Althea. Muli pang iginalang mga mata sa kabuuan. Kailan ang plano mong lumipat? Sabihin mo sa akin. Tutulungan kita. Hindi ko pa alam. Sasabihan kita. Pwede mo ba akong bigyan ng oras bukas? Samahan mo akong bumili ng iba pang mga kailangan ko. Sure, Althea. Tell me, what time? Kinabukasan ni muling nagkitang dalawa kagaya ng unang usap nila. Una nilang pinuntahan ay ang supermarket kung saan mamimili sila ng mga pangunahing mga kailangan. Mabuti nang magsadya ka ng mga bago mong gamit kaysa dalhin mo pa ang lumat kunin sa bahay niyo. Oo nga, mas maganda yata yun. Pati ang mga groceries at personal necessities ay namili na rin si Althea. Magkasabay silang naglalakad. Minsan ay nakasunod lang si Kenzo sa likod niya. Tulak-tulak ang shopping cart na may laman na mga bibilhin. Sa mga taong hindi nakakilala sa dalawa at ngayon last sila nakita, ay iisipin na bagong kasal lang sila at nasa phase ng honeymoon. Uunang mga buwan lang noon. Ipa-deliver na lang natin ang ibang home appliances na gusto mong kunin dito, Althea. Wala sa sariling tumangon lang doon ang babae. Sir, ay nakita ko po si Mrs. Almeda kanina. Sa loob ng mall nang gumamit ako ng banyo. May kasama siyang lalaki. Pagbabalita kagad nito sa amo pagkapasok pa lang ng sasakyan. Mukha yatang nagkakamabutihan na sila. Ewan ko lang sir ha. Kasi baka mali ako. Pero baka friend lang naman. May ingat na banggit pa ng secretary. Hinintay ngayon ng secretary ang reaksyon ni Renz gamit ng rearview mirror. Ngunit wala siyang narinig dito. Ilang sulyap ang ginawa ng secretary kay Renz na kasalukuyang prenting nakaupo lang sa likod ng sasakyan. Ganun pa man ay wala pa rin itong reaksyon na parang walang narinig. Hindi niyo po ba ako tatanungin ng iba pang details sa asawa mo, sir? Pandalas na umiling lang si Renz nang hindi tinatapunan ng tingin ang secretary. Nagngingit-ngit na ang loob kay Althea tuwing maiisip ang sinabi ng lolo niya kanina about sa magiging pamana nito sa kanya. At ang malamang may iba itong kasama hindi itong pinaka-main problem. Binibiro lang siguro ako ni lolo. Ang imposibleng pamamanahan niya yun. Nasa labas sila ng opisina galing sa pakipagkita sa ilang investors. Dumaan lang sila sa shopping mall para gumamit ng CR ang secretary. Nakipagkita si Renz para pag-usapan ng building na itatayo ng company nila. Gusto niyang ipa-approve ang main design na kanilang hawak na agad nagustuhan ng majority ng project. Ang next na hakbang nila ay ang puntahan ng Marquez Designs na nag-produce ng blueprint nito. Hindi ako interesado. Nagkibit-balikat lang ang secretary. Matapos na bumuga ng hangin ni Renz galing sa kanyang baga upang pagaanin ang loob ay nabaling ng paningin niya sa labas ng bintana ng sasakyan. Doon ay pahapyaw na nasulyapan niya ang pamilyar na bulto ni Althea kasama ang lalaking tinutukoy ng sekretary niya kanina. Sinuwid ng mga mata niyang kasama nito na sa layo ay hindi niya mamukhaan kung ano ang itsura. Ano pa bang hinihintay mo? Bumalik na tayo sa opisina. Sayang ang oras. Okay po sir. Kasalukuyang nakatayo naman sina Althea at Kenzo sa gilid ng kalsada. Hinihintay na umunti ang mga sasakyan dumadaan, bit-bit ang mga grocery. Kinakailangan pa nilang tumawid sa kabila ng kalsada dahil doon nakapark ang sasakyang dala. Nakasuot ng simpleng knee-length creamy dress sa Althea kung kaya mas nagmukha siyang inosente at simpleng babae. Napakalayo ng itsura niya ngayon sa dati niyang postura habang nasa bahay at batak sa trabaho buong araw. Manipis lang din ang suot niyang make-up na mas bumagay sa mala-porselanang kulay. Kenzo, salamat sa pagsama ha. Ang laki na ng utang na loob ko sa'yo. Walang problema doon, Althea. Ang halos lahat ng dumadaan ay napapalingon sa kanilang banda. Sa paningin ng karamihan ay bagay na bagay ang dalawa. Inaakala rin nila na couple ang dalawa. Paano ba naman kasi napaka-husband material ni Kenzo? Siya ang may bitbit na mga pinamili. Ayaw niya ibigay at ipahawak ang mga ito kay Althea. Tsak na hindi ko alam ang gagawin kung wala ka. Sure ka bang ayaw mo ibigay sa akin ng iba dyan? Akin na, mag-aalang naman yan. Ilang ulit ng sambit yun ni Althea. Humaplos to sa puso ni Kenzo dahilan para lalo siyang magustuhan.
Ako na, kaya ko na. At sa kampayat mo, kayang-kaya ka nang liparin ng hangin sa kapayatan mo. Sinamaan na siya ni Althea ng tingin dahil sa huling litanyang binitawan. Bakit ganyan ka kung makatingin? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Oo na, hindi mo kailangan laitin ang katawan ko. Nanggaling ako sa sakit. Pagak na tumawa si Kenzo, agad na lumingaling ang mga mata. Hawak ka sa braso ko, Althea. Bilis, kailangan nating tumawid. Ang bilis pa naman ng mga sasakyan sa part na to kahit na may pedestrian lane. Bago pa makahawak si Althea sa braso ni Kenzo, isang mamahaling sasakyan na humahagibis na dumaan. Muntik na siyang masagi. Mabuti na lang at naagapan ni Kenzo. Maras na hinila niya ang katawan nito palapit sa kanya. Buwangga ito sa dibdib na dahilan para bitawan ni Kenzo ang hawak ng mga plastik. Hindi niya alintanang pagkalat ng mga laman ng plastik sa kalsada. Are you okay? Hinihingal na tanong ni Kenzo. Bakas ng pag-alala. Namumutlang tumango si Althea na umid ng dila sa loob ng bibig. Ang dami niyang gustong sabihin kay Kenzo. Dumistansya na siya sa lalaki. Sorry Kenzo, nag-iwas na siya ng tingin sa lalaki. It's okay, Thea. Napapiksi sa Althea nang hawakan ni Kenzo ang magkabila niyang balikat. Medyo niyugyug yun para kunin ang kanyang atensyon dahil mukhang lutang sa sobrang pagkagulat. Nang makitang naiilang si Althea, tinaas niya ang magkabilang kamay. I'm sorry, hindi ko sinasadyang hawakan ka at saka yakapin. Hindi sumagot si Althea na sinundan ng tingin ng sasakyan na hindi pa halos nagagawang makalayo doon. Maya-maya pa'y namewang na. Pambihira naman sarili niya bang kalsada para magsiga-siga siya? Hindi ba siya natatakot makapatay? Tumabang ang panlasa ni Althea na mapagmasdang mabuti ang plate number ng sasakyan. Kilalang kilala niya ito. Kay Lawrence. Nanghina pa siya nang tumigil yun na paatras at bumalik sa pwesto nila. Nang mapansin ito ni Kenzo ay umiting ng panga niya, hindi niya magagawa itong palagpasin. Hoy, sira ulo ka. Wala ka bang mata? Gusto mo pa kaming pilayan? Hinabol ni Althea sa Kenzo na nakalapit na sa humintong sasakyan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas dito ang pamilyar na babae at lalaki. Sorry sir, hindi ko sinasadya. Yukod ng babaeng nakilala kaagad ni Althea. Biglang naglokong preno ng kotse. Ang sekretary ito ni Renz na palaging nakabuntot sa amo kahit saan man ito pumunta. Nagsilbing driver din ito ni Renz. Duda si Althea na totoong nagloko ang preno. Baka mamaya planadong lahat yun ni Renz. Lihim nang umiti kay Althea ang sekretary bilang respeto at saglit na pagbati. Mag-ingat ka na sa susunod. Paano kung hindi sinasadyang nahagip kami? Hindi naman kayo nahagip. Ano pang kinakagalit mo? Parang yelo sa lamig ang boses ni Renz. Saglit na tinapunan ng tingin si Althea na parang binuhusan na ng malamig na tubig. Ibang-iba ang aura ni Renz ngayon kumpara sa kilala niyang asawa. Mukha itong papatay. Nang iangat ni Renz ang tingin ni nakilala niya si Kenzo. Biglang napayuko ito. Humingi ng tawad kahit wala silang mali. Bagay na kinakunuot ng noon ni Althea. Kilala ni Kenzo si Renz na isa sa bigating client ng company nilang Marquez Designs. Mr. Lawrence Almeda, nagbago naman ang tingting ni Renz nang maging formal ng lalaki. Do I know you? Pinahid muna ni Kenzo ang kamay sa pinakailaylayan na suot niyang damit. Nilahad niya yun sa harap ni Renz. Kenzo Marquez. Parang tinakasan ng lakas at kislap ang mga mata ni Renz. Kilala niyang lalaki. Ito ang nakahanap ng gagawa ng design ng bagong project ng kanilang kumpanya na puno ng maraming katanungan ng isip niya kung paano ito nakilala ni Althea. I am pleased to meet you here, Mr. CEO of Marquez Designs. Magaspang na tugon ni Renz pero hindi naman yun nahalata ni Kenzo. Tinanggap ni Renz ang kamay niya, abot tenga ng ngisi ni Kenzo. Bakit? Minsan lang ko makipagdaupang palad ang CEO ng Salmeda Holdings. Malabo pa yun sa tinta ng pusit kaya susulitin niya ng sobrang busy nito. Althea, halika. Natigilan si Kenzo nang makitang blankong reaksyon ni Althea na halatang bad mood na ngayon. Salit-salita ng tingin nito sa kanila. Hindi mabasa ni Kenzo ang laman at tumatakbo sa isipan ni Althea. Sorry Mr. Salmeda, nagmamadali kasi kami. It's okay, nagmamadali rin kami. Tumalikod na ito matapos na tingnan si Althea ng merong kahulugan. Tara na Althea,
Hindi na natapos ni Kenzo yun at pamarcha na siyang iniwan ni Althea. Isa-isa na nitong pinulot ang mga pinamili nila na kumalat sa sidewalk.